Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte, Escudero, nabisto at Maka Duterte, estapador. Matapos nabulabog ang mga Duterte sa mga birada ng bagong alas ni Pangulong Marcos, abay alipores ni Duterte to the rescue at matinding pangbabalahura ang birada. Nansikitor ka eh. Akala ko, abogado ka eh. Gusto mo lang pumapel, siguro hindi ka na satisfied sa vlog mo. Baka konti lang nakikinig sa'yo. Bigla ka ngayong pumapel dyan sa Malacanang. Straighten mo muna yung English mo, ma'am. You're becoming an attack dog in equal footing with Trillanes and De Lima. Nakakahiya tayo sa ibang bansa. Tapos Tapos ikaw ang darating dyan. Dapat yan sa Malacanang, kung matalino, maganda, matalino. magaling mag-English. Trial lawyer daw siya, pero I don't know, may napanalo ba ang kaso to? Ikaw talaga, para kang hindi abogada. Na? Ito, palingkera. Balingkera pala ito. Kala ko, Kala ko, klaro eh. Clear ang pangalan. clear eh, hindi pala klaro eh. Yung So, pala- tama nga naman, lalayo ng gusto ang taong bayan. Hindi naman pinakawalan ni attorney ang ganitong birada ng dalawang tukmol. Kaya naman binulgar ni attorney ang baho ng dalawang alipores ni Duterte. So, ito sobrang makapanira dahil talagang may parang dinodyos na siguro nila yung kanilang idol. Pero sana pag bumanat, yung may sense. Wag yung ad hominem. Dahil basta tinatamaan ng katotohanan yung kanyang iniidolo. Isa lang nakasama ng ka-payroll. So, tanong natin, ka-payroll din ba kaya sila? Dati silang taga-radyo noon, bakit kaya? Diba? Bakit kaya sila nawala? At ngayon, mga kaklir, according to this station, kaya sila natanggal ay di sila nagbabayad. So, syempre, malulugi yung station. Hindi pa panluloko yun. Abogado ka pa naman. Nag-program ka, ilang buwan, tapos hindi kayo nagbayad. Sa akin, hindi na paniwalaan to. Unang-una, di nagbabayad ng utang to eh. Tinakbuhan eh. Tumakbo ng utang to. Basta ganon. Tingnan nyo na lang, kahit maging aso tayo, mga kaklir, basta may ebidensya, okay lang. Mahirap maging asong tahol ng tahol, tapos walang laman. Walang maintindihan sa mga pinagsasabi dahil walang laman. Tapos di pa pala bayad ng utang. Tumakbo sa utang. Babaksak daw si PBBM dahil sa akin, uy, hindi ba yan ang gusto nyo? O di dapat nga hindi nyo ko tanggalin kasi babaksak siya, di ba? Yung ibang mga Duterte supporters, sasabi nila na ako yung dahilan ng pagbaksak, remove them, the soonest. Isn't that ironic? Gusto nyo pabaksakin. Tapos yung dahilan ng kanyang pagbaksak, pinapatanggal nyo. As if concerned kayo kay PBBM. Ay, ang gulo. At ba sila magagalit if ever sinabi natin na itong si dating Pangulong Duterte ay umami naman, gumagawa ng intriga at din gumawa ng intriga at magawa ng magplanta ng ebidensya. Dapat ba sila masaktan doon? Dapat hindi sila masaktan doon. Bakit? Aminado yun ng idol nila. Di ba pagka sinabi ng idol nila, dapat bow sila. Samantala, ayon kay Escudero, wala munang impeachment trial at wag silang madaliin dahil busy ang mga tropa sa bakasyon. At dahil dito, masaya ang mga Maka Duterte sa ginagawa ni Escudero na pag-delay sa impeachment trial. Kaya naman, buwelta ni attorney. Kung meron talagang gustong tapusin kaagad, pwedeng tapusin kaagad. Lalo na dito sa kaso ng impeachment trial, tingnan mo yung mga first few actions na gagawin ng Senado prior to the actual trial. Lahat yun pwede nang gawin ngayon eh. Convening as impeachment court, oath-taking, di ba? Lahat yun pwede nang gawin ngayon. Wala namang mabigat na bagay na kailangang pag-aralan pa eh para lang magawa yun. Kasi isa sa mga sinabi ni Senator Chis Escudero, kasi kailangan ng oras para pag-aralan. Ano kailangan mong pag-aralan kung magkukonvene ka lang naman formally sa impeachment court? Ano kailangan mong pag-aralan kung ang gagawin mo lang naman ay mag-oath? Even yung pag-serve ng summons, wala ka naman, ano naman yun eh, ministerial yun to a certain extent eh, kasi kailangan mong pasagutin eh, yung kabila eh. So actually, yung sitting down to study the issues, mangyayari lang yan kapag hawak mo na lahat ng mga pleadings ng parehong parties. So, bakit mo i-delay yun? Kung sinasabi mo na kailangan naming oras para pag-aralan, hindi ba gusto mo gawin mo naman ng mas maaga yon para nga mas mahaba yung oras mo para makapag-aral? Kasi right now, ito yung realidad. Wala silang gagawin on the impeachment from now until June 2. As in zero. Even yung preliminary tasks na pwede sanang gawin, lahat yon ay binato pa to June 2 or later. Well, unang-una, malinaw na sa ating konstitusyon sinasabi forthwith na, di ba? Ang translation nga, ilang beses nang pinoint out, agad, di ba? Kailangan agad. Ang tanong bakit, di ba? Kasi nga, impeachment is an extraordinary remedy, di ba? Ang ini-impeach lang natin yung mga matataas talagang opisyal, presidente, vice-presidente, members ng constitutional commissions, justices ng Supreme Court, ombudsman. Bilang na bilang mo yan eh. Kung ilan yung
impeachable officers eh. So ibig sabihin, pag umabot na sa punto na meron talagang impeachment at na-reach mo na yung threshold ng boto sa House of Representatives na hindi madaling gawin ha. Isipin mo yun, ang requirement ngayon, 102 congressmen actually have to vote to support yung impeachment. Hindi yun madaling threshold to reach kung ating iisipin. Ibig sabihin, matindi talaga yung akusasyon sa isa, merong matinding akusasyon laban sa isang mataas na opisyal. So ang ano dito, siyempre, as soon as possible, gusto mong ma-resolve yung akusasyon na yon, di ba? Actually, regardless of whether ang panig mo ay inosente siya o hindi, di ba? Kasi on the one hand, kung tingin mo wala namang kasalanan, gusto mo na matapos na kaagad, ba-clear na yung kanyang pangalan at makapagpatuloy siyang gumampan doon sa kanyang responsibilidad na walang ganong cloud of doubt na meron pala itong mga ginawang corruption, maling pagbanta laban sa Pangulo o kung ano man, di ba? Ano yung mga laman ng impeachment na ito. On the other hand, kung totoo naman pala na meron siya mga ganong kasalanan, gusto mo nang mawala ka agad sa mataas na pwesto kasi ayaw mo naman na yung isang tao na guilty na mga ganito malalang mga krimen, di ba? Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, other high crimes, ay manatili sa pwesto. Yun yung clear intention, di ba? Tapusin na kaagad para ma-resolve any doubt, di ba? In either case, di ba? Pero kung 6 na buwan, 9 na buwan ka maghihintay, halos 1 taon, sa dulo, ano yun damaging yun to, well, the public interest in general, na matanggal sa pwesto yung isang hindi nakakapat manatili sa pwesto. Constitutional duty mo na pag may ipinail sa yung kaso, hindi mo pwedeng i-delay. Hindi mo pwedeng i-delay. Sa katunayan nakalagay sa konstitusyon natin, whenever an article of impeachment is filed on the Senate, kapag may na-file na articles of impeachment sa Senado, trial shall proceed forthwith. Napakalinaw niyan. Hindi pwedeng maging rason yung kampanya para hindi ka mag-aksyon. Hindi naman magiging araw-araw ang meeting nila. Ang importante lang naman, mag-convene na ang Senado. Pag nag-convene na sila, hindi naman kailangan sa 1 linggo, 3 beses. Hindi. Kahit nga sa 1 buwan. Ngayong buwan ng Marso, 2 session lang sila. Sa buwan na naman ng Abril, kahit 2 session na naman. Importante, aksyon na nila yung impeachment na yan dahil constitutional duty nila yan. Ngayon, ang rinarason ni Chis, busy ang mga senador. Saan sila busy? Sa pagkampanya. Hindi daw pwedeng abalahin si Bato. Hindi daw pwedeng abalahin si Bongo. Hindi pwedeng abalahin si Lito Lapid, Pia Cayetano, Jaime Marcos, Tolentino dahil busy sila sa kampanya. Alin ba ang importante sa bayan? Ang impeachment o ang kampanya nila? Kampanya nila para sa kanila yan. Personal nila yan. Pero ang impeachment, yan ay malaking usapin. National concern yan. Kaya nga mismo ng Korte Suprema ang nagsabi, impeachment is an urgent national concern. Malinaw po yan Yan mismo ang sinabi ng Korte Suprema. Impeachment is an urgent national concern. Napakalinaw po yan. Kaya ewan ko, ano bang nangyari dito kay Chis Escudero? Nagpapaano siya? Ayaw niyang, dapat siya bilang leader ng Senado, pasunurin niya ang mga senador. I-remind niya sa mga senador, kahit busy kayo sa kampanya, hindi ninyo pwedeng baliwalain ito. Kasi constitutional duty natin ito. Ganun lang. Kaya lang, kutyata si Chis sa mga senador. Kutyata siya na baka tanggalin siya sa pagkasenador. Ganun ba, Chis? Ay kapag ganun na yung paninindigan mo, natatakot ka sa mga kapwa mo senador na kapag nagpatawag ka ng caucus, maaabala ang kampanya ng mga senador, magagalit sila sa iyo at pwede kang balikan nila. Hindi tama yan. Bilang presidente ng Senado, dapat ikaw ang nagtitimon sa mga senador. Pinapaalala mo sa kanila kung ano ang constitutional duty nila. Wala, ang pag-file ng impeachment, ng articles of impeachment ay isang importanteng concern sa bansa. Hindi ikaw, Chis, ang magdi-decide niyan. Hindi ikaw magdi-decide niyan. Actually, sabi nga ni PBBM, actually, dapat no choice ang Senado kundi entertain yan. No choice. Kasi constitutional duty nga, constitutional duty. Malinaw na nakalagay sa konstitusyon, kapag may dumating na articles of impeachment sa Senado, trial shall proceed forthwith. Ngayon, sasabihin niya, busy daw ang mga senador. Saan busy? Yung mga hindi nangangampanyang senador, siguro si Gatchalian, si Win Gatchalian, baka nasa abroad, naglalakwat siya. Baka si Joel Villanueva nandun din naman sa abroad. Si Grace po, baka nasa abroad din. Si Lauren Legarda, baka nasa abroad din. Ngayon nilang maabala? Hindi naman yan abala. Constitutional duty nila yan. Trabaho nila yan bilang senador. Hindi pwedeng sabihin na busy sila. Kasi pag nagsenador ka, alam mong trabaho mo. Alam mo na ang trabaho mo hindi lang gumawa ng batas. Kiyang mga ganyan na articles of impeachment yan, national concern yan. Hindi kayang pasunurin ni Chis ang kanyang mga kapwa senador.
ay hindi ka pwedeng mag-Senate President. At nakakahiya sa inyo ng mga senador. Ang sabi kasi ni Cheese, magkukonvince sila June 2 pa. Magsisimula ang trial July 30. Imagine niyo yan mga kabunyog. More than 5 months. 5.5 months bago sila magsisimula ng kanilang trial. Mga kabunyog, mga kababayan, kung dinadilan lang ni Cheese busy ang mga senador, hindi niya ito pwedeng pilitin na magtipon. Bakit naman hindi niya naman kailangan pilitin? Kailangan niyang orderan ang mga senador. Sabihan niya, constitutional duty natin to. Hindi natin to pwede hindi actional. O ganun lang. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Grabe itong ginagawa ni Cheese Escudero. Kaya ano ito mga kabunyog? I-final yung articles of impeachment February 5, March 1 na tayo. So mag-iisang buwan na. Dapat ngayong Marso mag-convene na sila. Kahit 2 beses lang. Prubahan na nila ang rules. Pag panumpain na nila yung mga judges ng mga senador. Hindi kailangan mag-trial na ngayong March. Hindi kailangan mag-trial na ngayong April. Ang kailangan lang simula na ang impeachment. Marami pa kasing administrative work na gagawin. Marami pa. Pag-aaprubahan pa ang rules, isusumon pa si Sara Duterte, bibigyan ng pagkakataong sumagot, i-constitute ang mga judges, prosecutors. Kaya marami pa, magkakaroon pa ng pre-trial. Mahaba ang proseso bago ang trial. Kaya nga dapat, yung mga ganyang mga proseso, preliminaries, dapat ngayon gawing Marso at Abril. Pagdating ng June, tuloy-tuloy na. Kung hindi na naman matapos ng June, tuloy pa rin ng July. Pero wag namang July mag-i-start ang trial. At hindi pa nga July. July 30 ayon kay Cheese.